Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dr. Lorraine Badoy. Sabi niya, not legit because yung kumakalat na CT scan na di umano galing sa St. Luke Medical Center tungkol sa kalagayan ng Pangulong Marcos Jr. Hindi legitimate. Ibig sabihin, fake. O, bakit? Anong rason? Bakit fake yung kumakalat na CT scan report? Okay. Number 1. St. Luke's has one of the strictest data privacy policies, complete with access codes, where everyone who tries to get information will be identified. Given the condition of BBM, he doesn't look like he is in the best of health, to put it mildly, and given his nefarious political agenda, none of which includes responsibility to the Filipino people, yung kampo ng Marcos, they most likely requested for strict confidentiality. Therefore, that his name is in that document makes it real suspicious. I can't see how this can happen. Parang imposible. Number 2, this is an imaging report. An imaging report doesn't include the suggestion of, yung nakalagay sa document, surgical intervention and the assessment of a clinical deterioration. Wala daw yan sa imaging report. All these have no place in such a document. Pakalat lang siguro yan ng mga dilaw, CPP, ngagbatim para ma-excite tayo. Paasa. Then they'll start taking down accounts because of fake news, etc. Okay? So, salamat po, Doc Lorraine Badoy, sa inyong paliwanag. Ako, una kong nabasa sa post ni Optic Politics na merong medical document na natanggap ko, sabi niya, CT scan, kaya in-explain niya yung nandun. And then, si Mr. Bobby Tiglao, nag-post din siya, isinare niya ang isang post ng Maricar Soriano. Yun na yun. Klaro na meron ng St. Luke's Medical Center. Nandun na yung pangalan ng Pangulo. So, lumalabas na nailabas. So, paano nailabas? Yun din ang tanong ko eh. Kaya, kanina pa, medyo alanganin ako kung paano ito nailabas. So, agree ako dito sa observation ni Doc Lorraine Badoy na parang alanganin nga dahil hindi gagawin yan ng St. Luke's. Kaya nga, sana magsalita ang St. Luke's, pabulaanan nila na hindi totoo yung kumakalat na CT scan report para maklaro. Ang problema kasi sa palasyo, ayaw nilang magbigay ng medical bulletin. Sapat na sa kanila yung pahayag ni Claire Castro na the president is fine. Sapat na sa kanila yung ang Pangulo nagpa-interview nung bago pa siya lumabas galing sa ospital na I'm fine. Sinabi niya may sakit akong diverticulitis but ito konting pahinga. To them, sapat na yun. Kaya lang, marami sa taong bayan na hindi kontento. Kaya kanina yung sa press con ni Yosek Claire Castro, maraming nagtatanong. Yung media reporters ba na ganito, may natanggap kaming information, ganito. Wag niyong paniwalaan yan.
Yung isang babaeng reporter na ito, source ko, doctor from St. Luke's ang nagsabi sa akin na ganito, medyo malala, huwag niyong paniwalaan yan, gano'n na. Puros hindi paniwalaan. So, kanino daw tayo maniwala? Kung ano ang sinasabi ni Jose Claire Castro, ano ang sinasabi ng Pangulo tungkol sa kalagayan niya, yun daw ang ating paniwalaan. Maraming hindi maniwala. Kaya ngayon, yun na. May mga speculation, ito na kumakalat ng mga ano. So, I don't know kung ano talaga. Ang akin lang is, di ba karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa kalagayan ng Pangulo, yung kanyang kalusugan. Sabi nga ni Optic Politics, it is their constitutional duty, ang palasyo, to inform the public of the real situation, health situation of the President. Isa pa, nito, kanina, January 28, parang pinalabas ng palasyo, nag-oath taking si General Nartates as full-time PNP chief with 4-star rank. Nagpalabas sila ng picture. Maraming nakapansin na 3 lang yung star sa balikat ng PNP chief. Kaya maraming tanong, old picture yata yan. Tapos yung angle sa mga picture, parang hindi nagkaharap yung Pangulo at ano. There is something missing doon sa picture. Kaya lalong nag-aalanganin ang iba na parang old picture ito, parang hindi totoo na ang Pangulo siyang nag-administer sa oath, parang ganun. So, ang mabuti pa siguro is magsalita ulit ang Pangulo. Live video ba? Kagaya ng ginawa niya nung bagong labas siya sa ospital. Yung nagsasalita siya, makikita mo. Tapos, mas maganda pa nga, may nagtatanong, sumasagot siya. Yun ang tunay na proof na the President is okay. Yung not necessarily na maglabas siya, magtrabaho siya o ano, basta malaman lang natin na he's good. Hindi yung nakaratay ba sa ano ito, sa bed o ano. Ang gusto ng taong bayan, malaman nila ang katotohanan sa kalagayan, kalusugan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin yung video na ito. Karon mo na yung matabangan si Ate og yero. So maghatag mi ni Ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si Ate ang among katagaan og yero. So muna ang balay ni Ate, iyang ayuhan. So si Ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kaayong kahimtang nila Ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang Ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon Ate natagaan makagyero, makaatop na ka unsay mong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na gid. Bawo sa Ginoo sa So na kay anak te. na Pila ka buki mong anak te? So so pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apa Asa day mong bana te? nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo man.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho, basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tunay. Sige ate, God bless.